Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kumusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, medyo pagod tayo pero happy pa din. Alam nyo yon, so kararating ko lang galing school, nilakad ko yung kanto ng village namin, papasok dito sa condo. Para sa exercise na rin. Alam nyo yon, parang wala naman kasi tayong exercise na ginagawa, kundi yung walking lang. Kaya, ayun, so good na rin yun, di ba? And then, ayun, so kamusta naman yung araw ko for today? Okay naman, medyo pagod ang Mama Sam ninyo, pero happy. Happy ako kasi kasama ko yung mga kasamahan ko sa trabaho. Sabi nga gano'n siguro, kahit anong dami ng ginagawa mo, kahit nakakapagod, basta kasama mo sila, magiging masaya ka. At masaya ako dahil, syempre, sila yung kasama ko. Ikaw ba naman kumain ka ng kasabay mo si PE teacher araw-araw? Hindi ka pa ba magiging masaya noon, di ba? So, syempre, magiging happy ka. And then, ayun. So, kanina binigyan niya ako ng vitamin C. Nakakaloka. Diyos ko, parang yung vitamin C na binigay niya sa akin. Vitamin C na nasa juice, nasa bote. Ininom ko. Diyos ko, parang grabe. Sabi ko, ano to? Acid. Ang hapdi sa tiyan. Pero, panalo. So, parang piling ko tumaas yung energy level ko. Kasi, nakapaglakad pa ako mula kanto papasok dito sa condo namin. Kaya sabi ko, in fairness, so yun. Pero ayoko kasing masanay sa mga ganong yung mga parang energy drink, tapos after biglang babaksak yung energy mo, mahirap yun. So, mas gusto ko na lang yung yung parang natural talaga, yung tubig, tapos magpahinga ng maaga at matulog. Yun yung importante, di ba? And then, ayun nga. So, ngayong araw na to, marami akong chika sa inyo. Pero bago ako tsumika, gusto ko munang batiin yung mga sumusubaybay dito sa Sam Sam TV. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat talaga sa love at support na binibigay ninyo. And then, ayun, nakikita ko yung views natin. Tumataas na siya. Umaabot na siya ng 2,000, 1,500, 1,700. Alam nyo, masaya na ako sa mga ganyung views. Kasi parang, etong channel na to, parang eme-eme na lang naman to. Yung chika-chika lang na Kaya lang, since na-monetize na siya, so, ayun, lagi ko na siyang ina-upload down. Plus, maraming salamat talaga sa love at support ninyo. Yun, na-appreciate ko. 3 yung channel ko, talagang lahat kayo nakatutok doon. Lalo na sila Barbet Elizalde, si Rosel 2016. Nakikita ko talaga sila araw-araw. At kung sino-sino pa na memorya ko na. Si Yayang Muhammad, di ba? Talagang Ricardo Cunyesala. Ayan. So maraming salamat naman sa inyo. And then, thank you. Kung nasaan ka man panig ng mundo, maraming salamat. Yung mga taga USA, maraming salamat. Yung nasa Canada, thank you. And then, kung ikaw ay nasa Australia, alam ko tumututo ka din dito. Maraming salamat sa iyo. At kahit na rin syempre yung mga nasa Middle East talaga. At saka Europe, ayun, meron din tayong mga friends dyan na nanonood dito sa Japan at saka sa Philippines. So, yan. Maraming salamat sa love and support. 3 yung channel ko, Mama Sam Vlog, Sam Sam TV, at saka Sam Bruce's Crown. Kung nanonood ka doon at talaga sinusubaybayan mo ako araw-araw, gusto ko itang pasalamatan ng bonggang-bongga. Obligasyon ko gumawa ng content everyday para sa iyo. So, yan! Kaya naman ngayong araw na to, pag-usapan natin, syempre kagahapon, talagang inabangan to at nag-trading sa social media, yung sayaw ni CJ Opiasa sa ASAP, di ba? So, ano ba yung reaction ko doon? Ang bongga. Actually, hinintay ko kasi parang may dalawa munang sumayaw. Tapos parang sabi ko, ano ba yun? Parang ilang minuto na silang sumasayaw, wala pa si CJ. Pero yun, lumabas si CJ, grabe, panalo. Akala ko konting eme-eme lang ang gagawin ni CJ Opiasa sa sayaw niya sa ASAP. Pero grabe ha, binonggahan talaga. Di ba? Talagang pak. Sabi ko, ang galing. Alam nyo, sa totoo lang, napakaswerte talaga ni CJ. Kaya nga, sabi ko, naniniwala talaga ako, dapat kung kontesera ka, dapat may
swerte ka talagang dala. Kasi kung wala kang swerte, hindi ka mananalo at hindi mo makakamit kung ano yung tagumpay na gusto mong makamit. So, totoo yung sinasabi ni Gloria Diaz na dapat pag nagko-compete ka sa isang pageant, yung may swerte ka. Kasi kung wala kang swerte, hindi ka talaga mananalo kahit tumambli ka pa at umisplit ka pa dyan. Ayan din yung sabi ni Paula Sugard sa mga nagiging kandidata sa Miss Universe, kung destiny mo to at may swerte ka, para sa'yo to. So yon, kahit ano pa daw gawin ng ibang candidates, sa'yo to mapupunta. At naniniwala ako doon, yung iba sinasabi nila, hindi, galingan mo lang. No, maraming kandidata na ginagalingan nila, pero syempre hindi naman sa lahat ng kandidata talaga sinuswerte sila, di ba? Like example, Michelle D. Yung lumabas siya ng Miss Universe, magaling si Michelle D. Ang ganda ng execution, ang ganda ng ginawa talaga niyang performance sa Miss Universe. Pero dahil na hindi siya sinuwerteng manalo at hindi niya destiny yon, hindi siya pinalad, o di ba? So, paano natin sasabihin ng dinaya kung ang nakita ng judges ay si Nicaragua? So, choices yun ng judges. Kaya nga dapat swerte kayo. Swerte ka dapat swertihin ka dahil gusto ka ng mga hurado. At ganyan yung nangyari kay CJ Opiasa. Alam mo yun, yung hindi man siya sinuwerte ng coronation ng Miss Grand International, sinuwerte pa rin siya dahil sa kanya pa rin napunta ang corona. So, that is the destiny. Yung tipong parang inagawan siya ng corona na dapat sa kanya yon, pero hindi, napunta pa rin sa iba. At napakaswerte kasi sa tatlong nag-runners up sa atin, di ba, siya lang ang na-dethrone yung Reyna. Di ba, lagi yung dinadasal, ako sana ma-dethrone yung Reyna para tayo ang pumalit kasi tayo yung first runner up. Yung panahon ni Nicole Cordobes, gano'n na yung iniisip natin, pero hindi nangyari. Yung panahon ni Samantha Bernardo, gano'n din yung iniisip natin, pero hindi rin nangyari. Pero nangyari dito kay India. So, swerte natin kasi si India yung nakatapat ni CJ, di ba? Ay, nako, nakakaloka. Mahirap pantayan yung galing ni CJ. Sabing gano'n, kailangan yung next na ipapadala natin katulad niya. Parang piling ko hindi. Dapat Reyna. Oo. Yung Reyna na, alam mo yun, na kaya talagang ilaban ang Pilipinas. May ganda, may talento, at higit sa lahat, syempre, yung kumakabog din sa performance. So, ganun dapat yung level. Kasi, kung sasabihin mo katulad dapat ni CJ, si CJ, paalala ko sa inyo, first runner-up bago naging Reyna. Hindi niya nakuha yung corona. Kaya kung magpapadala ka ng katulad ni CJ o katulad ni Samantha Bernardo, ayun yung lagi ko narinig, dapat katulad ni Samantha Bernardo. Ay, si CJ, kasi level yan ni Samantha Bernardo. Ano ang ending? First runner-up tayo. Pero ako, mas gusto ko, syempre, yung Reyna talaga siya. Yung kaya niyang sungkitin yung golden crown dahil siya yung katangi-tangi. Yung tipong siya yung pinakamaganda sa lahat, tapos pinakamagaling, may ganda at may galing. Ayun talaga. And then, depende kasi yan sa sitwasyon, depende sa makakalaban, depende sa performance na ipapakita ng mga kandidata na lalako sa Miss Grand International. For now, I'm happy ako sa spotlight kay CJ. Talaga na, alam mo yon, na nakitaan talaga siya ng potential. At ngayon, nakikita mo, ayan, namamayagpag ng bonggang-bongga. Kahapon sa ASAP, sabi ko nga, napakaswerte ni CJ. Ang galing umaksena. Tapos, alam mo yun, na parang ang layo-layo na ni CJ doon sa narating niya. Alam mo kung bakit parang normal lang lahat to kay CJ? Kasi gusto niya yung ginagawa niya. Gusto niya talaga yung spotlight na nakukuha niya. And then, kita ninyo, talagang bigay na bigay kahapon. At kabugera talaga siya. Ang galing ni CJ. Sobrang kung papansinin mo, sa bagay, nung nag-start pa lang naman talaga siya, kahit hindi pa siya lumalaban ng Miss Grand, ganyan na talaga si CJ So, nabigyan talaga lang ng pagkakataon na mapunta sa kanya yung lahat. Kaya nga sabi ko, ayoko na si CJ sumali pa ng iba pang pageant. Sabi nila, ay naku CJ, sumali ka dapat ng supranational. Ako para sa akin, tama na yung Miss Grand Philippines and then Miss Grand International. Kasi parang, kahit sabihin mo pa 4 months lang siya magiging reigning, kanya pa din yan, di ba? So, yun. So, kumbaga parang wala na siya na yan. Hindi na maano yun. Kasi, yung kay India kasi, parang mababaliwala na talaga siya. Na kay CJ na talaga yung ano. Sabi nga sa akin ni Madam Teresa, ay nako, pangako ko sa'yo, sabi niyang ganon,
promise, magkakaroon siya ng pinakamagandang farewell walk. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, in fairness, sana, And then, ayun. Swerte, no? Swerte ni CJ, no? Kayo ba? Nakikita nyo ba talaga na dapat ang isang beauty queen ay may dalang swerte bukod dun sa magaling yung kanyang execution, performance, at everything. Kailangan talaga destiny niya to at swerte para lang masabi na, yes, she is the one. Di ba? So, yun. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.